May mga tao na parang palayok sa tabi ng kalan. Parang ordinaryo lang sa unang tingin. Pero kapag naihaw sa tamang apoy, saka mo makikita ang tunay na lasa. Ako si Eman, isang simpleng tindero sa palengke. Araw-araw pareho lang ang agos ng buhay. Benta, tawad, balik-balik sa bahay. Pero isang umaga, may dumating na hindi ko inaasahan. Si Carding. Siya ang bagong empleyado sa karinderya sa tabi ng aming stall. Matangkad, malambot ang muka, at may ngiting parang may lihim na sinasabi. Eman, kailangan ko ng tulong mo. Sabi niya. Akala ko maliit lang yung kailangan niya pero nung tinulungan ko siya magbuhat ng mga palayok at kawali, parang may kakaibang kuryente sa pagitan namin. Salamat Eman sa palagay ko. Ikaw yung tipo ng tao na hindi nagpapakita ng sama ng loob kahit pagod na. Wika niya. Sanay na ako sa hirap eh. Wala akong ibang alam kundi yung magtrabaho. Wika ko naman. Ngunit sa mga tingin niya, ramdam ko yung kakaibang pagnanasa. Hindi basta pagtingin lang. Parang may gusto siyang malaman kung sino ako at kung ano yung nasa likod ng mukha ko. Pagkatapos ng trabaho, naglakad kami pauwi sa tabi ng kalsada. At ang sabi niya, alam mo, hindi ako sanay sa ganitong lugar. Minsan, natatakot ako. Bakit? Tanong ko naman. Dahil parang lahat ng tao dito may hinahanap. At minsan yung hinahanap nila hindi mo dapat ibibigay. Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Parang may tinatago siya na parang may sugat sa puso. At ang sabi ko, ikaw, anong hinahanap mo? Nagtagal ng katahimikan bago niya sinagot. At ang sabi niya, di ko alam eh. Pero sa unang araw ko dito, naramdaman ko na may kakaiba sa'yo. Parang may puwang sa'yo na gusto kong punuan. Biglang sumakit yung dibdib ko. Di ko alam kung bakit pero gusto ko siyang hawakan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi siya nag-iisa. At sa isang iglap habang nakatitig siya sa akin, napansin ko ang isang bagay sa kanyang kamay. Maliit na palayok na parang sinisintahi. May palayok ka ba? Wika niya. Oo, sa bahay namin. Lagi kaming gumagamit. Wika ko naman. Pwede mo bang ituro sa akin kung paano ito hampasin ng tama? Wika niya. Natawa ako. Bakit mo gustong hampasin ng palayok? Tanong ko sa kanya. At etong ngumiti siya at ang sabi niya, para maramdaman ko kung paano mag-init yung puso ng tao, para maramdaman ko kung paano masaktan at paano gumaling. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maging masaya. Pero ang isang bagay na sigurado sa harap niya,
Parang ako'y palayok na naghihintay maabot ng apoy. May mga palayok na hindi mo alam kung kailan sasabog, pero kapag napabayaan mo sa init, hindi may iwasan ng pagbabago. May mga bagay na kapag pinilit mong hawakan, mas lalo kang masasaktan. Pero kapag pinilit mong iwasan, mas lalo kang maaapuhap. Pagkatapos ng araw na yun, hindi ko maiwasang isipin si Karding. Parang palayok na iniwan sa tabi ng kalan. Init na init pa rin kahit wala ng apoy. Sa palengke, mas madaming tao kaysa dati, pero kahit maraming boses, parang ang naririnig ko ay tanging ang pangalan ni Carding at ang boses niya. Tapos dumating siya ulit sa install namin. Nakasuot ng apron na may daladalang palayok na bagong bili. "Man, kailangan ko ng tulong mo," wika niya. At natawa ako at ang sabi ko, "Parang lagi mo akong tinatawag ah." At ang sabi naman niya, Ikaw yung palayok na alam kong hindi ako pababayaan eh." At ang sabi ko, Ano ba naman ang problema mo?" Tumango siya at parang may pagkahiya. At ang sabi niya, Gusto ko sanang matutunan kung paano maghorno ng tamang palayok." At ang sabi ko naman, "Palayok lang yan. Basta may apoy, gawin mo lang." Hindi sa ganun. Sa palayok, may tamang init. Kung mali, masisira, wika niya. Hinalikan ko yung dulo ng kanyang palad. Maliit, malamig at medyo nanginginig. Sa simpleng galaw na yun, parang lumabas sa dibdib ko ang isang bagay na matagal ko nang tinatago. At ang sabi ko, "Karding, bakit parang natatakot ka?" Nanginig ang kanyang mga mata at ang sabi niya, Dahil hindi ko alam kung paano mag-init ng tama. Sa totoo lang, takot ako masaktan ka." Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yun kasi hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin na ako rin, takot ako. Takot na masaktan, takot na hindi niya ako tanggapin. Takot na ang init na nararamdaman ko ay hindi niya kayang panindigan. Pero sabi nga nila, kapag ang puso mo ay parang palayok, kailangan mong ihagi sa apoy para malaman kung matibay ka. At ang sabi ko, hindi kita sasaktan, Karding. Pero kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Napatingin siya sa akin. Parang gusto niyang sumigaw pero hindi niya kaya. At ang sabi niya, Man, ikaw ba? May gusto ka sa akin? Nabigla ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Sa totoo lang gusto ko siya. Gusto ko siya sa paraan na hindi ko inaasahan. Hindi lang dahil okay siya, kundi dahil sa init na nararamdaman ko kapag kasama siya. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. At ang sabi ko, Karding, kung gusto mo, tutulungan kita. At ang sabi niya, tutulungan mo ako? At ang sabi ko, oo, pero may kapalit.
Ano? Wika niya. Kailangan mo ring maging tapat sa sarili mo at sa akin. Wika ko. Napangiti siya. At ang ngiting yun, parang tumibok yung puso ko ng mabilis. At ang sabi niya, sige pero kailangan mo rin akong turuan. Ano gusto mong matutunan? Wika ko. Lumapit siya at sa tapat na tingin ay parang apoy na hindi ko kayang iwasan. Gusto ko malaman kung paano ka pasasayahin. Wika ni Carding. May mga palayok na hindi mo alam kung kailan mababasag, pero kapag may taong handang mag-alaga sa'yo, babalik ang hugis mo at magiging mas matibay pa. May apoy na hindi mo mararamdaman sa una hanggang sa tumapat ka sa kanya. At pagkatapos, hindi mo na alam kung paano ka nakaligtas. Matagal akong hindi nakatulog pagkatapos ng huling usapan namin ni Carding. Ang utak ko ay parang naglalaro ng apoy sa loob ng utak ko. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na parang may sinusunog sa dibdib ko. Kinabukasan, nagpunta siya ulit sa stall namin. At ngayong araw na yun, may kakaiba sa aura. Parang may hangin na mainit. Eman, wika niya. Oh, ano na naman? Wika ko. Ngumiti siya at sa ngiti niya ay parang palayok na bagong horno. Mabango, mainit, at tila may gustong ilabas. Tara, kain tayo. Wika niya. Naglakad kami papunta sa maliit na karinderya sa likod ng palengke. Doon, walang ibang tao. Ang tahimik ng lugar parang iniintay ang mangyayari. Umupo kami sa isang mesa at biglang lumapit siya sa akin. At ang sabi niya, Eman, gusto kong malaman kung ano yung pakiramdam ng init mo. Nanginig ako. Di ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin. At ang sabi ko, ha? Anong ibig mong sabihin? At ang sagot niya, gusto kong maramdaman kung paano ka tumitibok kapag kasama mo ako. Lumapit siya ng mas malapit at ang amoy ng kanyang katawan ay parang bagong lutong ulam. Nakakaakit, nakakapanibago. Sabi mo, gusto mong turuan ako. Simulan na natin. Wika niya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko siya tinanggihan. Parang ang puso ko mismo ang kumontra sa isip ko. At ang sabi ko, Carding, dito ba? At ang sagot niya, oo, dito sa loob ng karinderya na walang ibang tao. Umiling ako pero hindi ko kayang iwasan yung tingin niya. At ang kanyang mga mata ay parang palayok na naghihintay sa tamang apoy. At ang sabi niya, Eman, kung gusto mo, pwede mo akong hawakan. At ang sagot ko, ano bang gusto mo? At ang sabi niya, gusto ko malaman kung paano mo ko hahawakan. Kung paano mo ko pakakawalan. At kung paano mo ko ipapasok sa mundo mo.
Napalunok ako dahil kahit na yung mga salita niya ay parang apoy na may tinatago siyang pangamba. Pinisil niya yung braso ko at parang sinubukan niyang siguraduhin na totoo yung nararamdaman ko. At ang sabi niya, "Eman, ah, hindi ako sanay sa ganitong init." At ang sagot ko, "Wala kang dapat ikatakot. Pero natatakot ako na masaktan ka eh." Wika niya. Tumango ako at sa sandaling yun, naramdaman ko yung parang may palayok na nabasag sa loob ko pero hindi ito masama. At ang sabi ko, "Erding, kung ganito yung pakiramdam mo, pwede mo akong isubo sa init." Napangiti siya at hinawakan niya yung kamay ko ng mas mahigpit na para bang ayaw niya akong bitawan. At ang sabi niya, "Sige, pakita mo sa akin." At ang sabi ko, "Pero may isa pang bagay." At ang sabi niya, Ano?" At ang sabi ko naman, "Kung hahawakan mo ako, kailangan mo maging tapat sa puso mo, sa gusto mo." Tumigil siya, tumingin sa akin na parang nag-iisip kung kaya ba niyang maging totoo. At ang sabi niya, "Eman, gusto ko." At doon sa simpleng pag-amin niya, parang lumakas yung init ng hangin sa paligid namin. Dahan-dahang inilapit niya yung labi niya sa leeg ko. Hindi niya ako nilamas. Hindi niya ako ginawang masyadong mabilis. Pero sapat na para maramdaman ko yung kakaibang init. At ang sabi niya, "Eman, halika." Hawak niya yung kamay ko at dahan-dahan akong tinulak papunta sa likod ng karinderya. Sa likod, may maliit na kwarto na tila ginagamit nila sa mga gamit sa kusina. Nung pumasok kami, nagsara siya ng pinto. At ang hangin sa loob ay parang lumamig. Pero yung katawan ko, parang naiinitan. At ang sabi niya, "Eman, pwede ba?" Hindi ko na sinagot dahil ang mga mata ko ay nakatingin sa kanya. Ang kamay niya ay dahan-dahang humahawak sa dibdib ko. At ang paghipo niya ay parang palayok na hinahaplos ng alikabok. Malumanay at puno ng pag-iingat. At ang sabi niya, "Eman, gusto kita maramdaman." Ngunit bago pa ako makasagot, nilapat niya yung labi niya sa labi ko. At sa sandaling yon, parang sumabog ang init sa katawan ko. Hindi ito ang una kong halik. Pero ito yung unang halik na parang pinapawalang bisa ang lahat ng takot ko. May apoy na hindi mo alam kung saan nanggagaling hanggang sa may humawak sa iyo at ipakita sa iyo ang tamang paraan ng pag-init. Ang palayok na sobrang init, hindi na lang basta bumabagsak. Sumasabog at kapag sumabog, walang makakapigil sa alab. Pagkatapos ng halik niya sa akin, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari pero ang puso ko ay parang tumalon sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang init.
Nang umalis kami sa likod ng karinderya, di ko alam kung paano ko siya titingnan. Parang ayokong bumalik sa normal pero ayoko rin namang magpakita na sobra akong naapektuhan. At si Garding, tila normal lang yung kilos pero alam ko na may ibang nasa loob siya. Sa araw na yun, nagpa siya akong lumabas para bumili ng mga gamit. Habang naglalakad ako, naramdaman ko yung tingin ng mga tao sa akin. Pero hindi ko to pinansin. Dahil sa isip ko, isang bagay lang ang umiikot. Si Garding. Pag-uwi ko, nakita ko siya nakaupo sa tabi ng stall namin na parang naghihintay na lumapit ako. Bakit nandito ka? Wika ko. Gusto ko lang makita kung ano yung itsura mo kapag naglalakad ka. Wika naman niya. Natawa ako pero may halong hiya. At ang sabi ko, ewan ko sa'yo, Garding. At ang sabi niya, man, huwag kang magpanggap na hindi ka naapektuhan. Kita ko sa mata mo. Napatingin ako sa kanya. Ang tingin niya ay parang palayok na may sugat. Masakit pero matigas pa rin. At ang sabi niya, alam mo, hindi ko lang gusto yung halik mo. At ang sabi ko, ha? Ano pa? Gusto kong malaman kung hanggang saan kita kayang dalahin. Wika niya. Nang sinabi niya yon, parang bumilis yung paghinga ko. Dahil hindi ko alam kung dapat ba ako matakot o maging masaya. Garding. Hindi niya ako pinahintulutan na magsalita pa. Kinuha niya yung kamay ko at hinila niya ako papunta sa loob ng bahay namin. Bahay namin sa maliit na silid na palihim. Napalihim niyang ginamit para magpahinga. Wala siyang sinabing pamilya, wala siyang sinabing kung saan siya galing, pero alam ko na may tinatago siya. Man, gusto kong maging tapat, wika niya. Ako rin wika ko. Huwag mo akong tuksohin, wika naman niya. Hindi kita tinutukso, wika ko. Lumapit siya sa akin ng mas malapit. At ngayon, hindi na lang halik ang gusto niyang ibigay. Man, gusto kong hawakan ka, wika niya. At ito, bago ko pa masabi yung sunod na salita, hinila niya yung kwelyo ng damit ko at parang sinubukan niyang alisin lahat ng pader sa pagitan namin. Gusto ko maramdaman yung init mo, wika ni Garding. Hinawakan niya yung dibdib ko. At paghipo niya ay parang apoy na dahan-dahang kumakalat. At ang sabi ko, Garding, baka... At ito nagsalita siya. Baka ano? Nakangiti siya pero yung ngiti niya ay parang nakakatakot. Parang isang taong gustong sumunog. Baka masaktan ka, wika niya. Hindi ko alam kung bakit pero biglang lumakas yung loob ko. Kinuha ko yung mukha niya at hinata ko siya papalapit. At ang sabi ko, kung masaktan man ako, mas okay kaysa magpanggap na walang nangyari. At doon nagbago ang hangin. Hinabad niya yung apron niya at ang katawan niya ay parang palayok na bagong hurno. Mainit, mabango at puno ng tensyon.
Nang makita ko siyang ganito, hindi ko na kayang pigilan yung sarili ko. Hinila ko siya papunta sa kama at ang mga kamay namin ay naglalaro sa katawan ng isa't isa, dahan-dahan pero may lalim. At ang sabi niya, "Man, hindi mo ba ako tinatakot?" "Ha? Bakit mo sinasabi yan?" Wika ako. Kasi kung totoo yung nararamdaman mo, baka masaktan ka eh. Nang sabihin niya yun, parang tumalon yung puso ko. Kasi alam kong may nararamdaman siya. Hindi lang pagnanasa, kundi takot. At ang sabi ko, "Karding, hindi mo kailangang matakot sa akin. Matakot ka sa sarili mo pero hindi sa akin." At doon ang simulang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi lang simpleng halik, hindi lang simpleng paghawak. Ito na yung parang paglalakad sa apoy na alam mong masusunog ka pero hindi mo may iwasan ng umusad. Sa bawat hagod ng kamay niya, naramdaman ko yung init na hindi ko naramdaman sa iba. Sa bawat paghalik niya, parang nilulunod niya ako sa tamis ng pagnanasang matagal ko nang tinatago. At sa isang sandali, parang nagbago ang lahat. At ang sabi niya, "Man, ikaw na." Hindi ko alam kung bakit pero parang bumigay yung katawan ko. At sa pag-amin niya, parang sinabi niya rin na handa na siya. May apoy na kapag pinigilan mo, mas lalo siyang sumasabog. Kaya minsan kailangan mo na lang sumuko at hayaan ang init na magdala sa'yo. May mga palayok na kahit gaano mo pa painitin, may parte pa rin na hindi mo kayang itago sa huli. Ang bitak, ang magpapakita kung saan ka nasaktan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako naging pareho. Hindi ko na makita ang mundo ng simple lang. Kasi may isang bagay na pumalit sa loob ko. Isang init na hindi ko na kayang pigilan. Pero hindi lang ako ang nagbago. Si Carding rin. Tila may kakaibang bigat sa mga mata niya. Sa araw-araw na kasama ko siya sa palengke, ramdam ko yung pag-iwas niya sa mga tanong ko na parang may tinatago siya at alam ko na kapag sinabi niya to, masusugatan yung puso ko. Isang gabi, habang naglilinis kami ng mga gamit, lumapit siya sa akin. "Man, bakit?" Tumango siya at parang may kinikimkim na bagabag. "Man, kailangan ko sabihin sa iyo ang totoo." Nang sinabi niya yon, parang bumigat yung hangin. "Man, hindi ako talaga galing dito eh." "Karding, anong ibig mo sabihin?" "Man, may pamilya ako eh, pero hindi ako kabilang." Napatingin ako sa kanya. Di ko alam kung paano ko sasabihin yung nararamdaman ko. "Karding, bakit mo ako dinala dito kung hindi ka naman totoo?" "Man, dahil ikaw yung unang taong tumingin sa akin na hindi ko kailangan na magpanggap eh." Tila naglaho yung mga salita niya. At ang katahimikan ay masakit. Man, may mga bagay akong ginawa na
hindi ko dapat ginawa. Ano, Karding? Man, may taong naghahanap sa akin. Napasok ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. Sino, Karding? Ngumiti siya pero yung ngiti niya ay parang palayok na may bitak. Maganda pero may sugat. Man, hindi mo kailangan malaman eh. Ang kailangan mo lang malaman eh, hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal. Hindi ko alam kung bakit pero biglang lumabas yung luha ko. Dahil sa simpleng katotohanan na kahit gaano ka pa kagusto, may hangganan ng lahat. Karding, bakit mo ako sinaktan? Man, hindi kita sinaktan. Pinakita ko lang sa iyo yung totoong sarili ko. Karding, pero bakit kailangan pang maglaho ka? Man, dahil kung mananatili ako, mawawala lahat ng meron ka. Tumigil ako na parang may tumusok sa puso ko. Ang sabi ko, anong ibig mong sabihin? At ang sagot niya, man, kung mahal mo ako, hindi mo ko dapat hinayaan eh. Pero, mahalin mo rin yung sarili mo. Kailangan mo bitawan ako. Nang sinabi niya yun, para bumagsak yung mundo ko. Di ko alam kung paano ko haharapin ang pagkawala. At ang sabi ko, Karding, di ko kaya. Man, hindi mo kailangang kayanin. Hindi mo kailangan labanan ng lahat. Minsan yung pagmamahal, hindi lang paghawak eh, kundi pagbitaw. At sa huling salita niya, parang sumabog yung damdamin ko. Hinawakan ko yung kamay niya at sa sobrang sakit, parang gusto kong iligtas siya kahit masaktan ako. At ang sabi ko, Karding, kahit mawala ka, hayaan mo ba akong mahalin ka? Tumango siya at umiyak. At ang sabi niya, oo. At doon parang naglaho ang oras. Sa loob ng ilang sandali, nagyakapan kami. Hindi para magsimula ulit, kundi para magpaalam. Ang yakap niya ay parang palayok na dati kong pinapainit. Ngayon, bumalik na sa pagkabasag. At ang sabi ko, sana hindi ka na umalis. At ang sagot niya, ako rin. At doon umalis siya. Hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung kailan babalik. Pero alam ko, may naiwan siyang init sa katawan ko. Isang sugat na hindi ko alam kung paano paghagalingin. May mga palayok na kahit basag, may natitirang init. At minsan ang init na yon ang magpapaalala sa iyo kung gaano ka kasarap magmahal. Ang palayok na basag ay pwedeng buuin muli, pero hindi na siya magiging pareho. Mas matibay siya dahil alam na niya kung saan siya nasaktan at kung saan siya pinatibay. Pagkatapos niyang umalis, parang wala na akong buhay. Bawat araw, pareho lang ang pag-ikot ng mundo. Pero parang wala nang kulay. Ang palengke ay tahimik, ang mga tao ay parang malayo. At ang puso ko, parang palayok na binasag at iniwan sa tabi ng kalan.
Nagtatrabaho pa rin ako pero hindi ko na maramdaman ang saya. Hanggang sa isang araw may nakita akong pamilyar na anyo sa dulo ng palengke. Si Carding. Hindi ako makapaniwala. Parang panaginip, parang isang pangarap na muling nagbalik. Lumapit siya at ang tingin niya ay iba. Hindi na yung takot kundi yung tapang. Man, wika niya. Hindi ako nakagalaw pero sa loob ko parang umabot yung init sa bawat ugat ko. Bakit ka bumalik? Wika ko. Ngumiti siya at ang ngiti niya ay parang palayok na bagong hinorno. Matibay at may bakas ng bitak. Dahil hindi ako pwedeng mawala sa iyo wika niya. Carding, sinaktan mo ako. Wika ko naman. Man, alam ko at hindi ko to pinagsisisihan. Bakit, Carding? Tumigil siya saglit at sa tingin niya, naramdaman ko yung isang tao na nagbago. Man, dahil sa'yo, natutunan kong maging totoo. Carding, hindi mo dapat sinubukan yung puso ko. Man, hindi ko sinubukan. Pinatibay ko. At sa sandaling yon, parang bumalik ang lahat ng nararamdaman ko. Kilig, sakit, pagnanasa at pagmamahal. Carding, ano nangyari sa'yo? Man, may nagbago Natagpuan ko yung sarili ko. Carding, yung taong naghahanap sa'yo. Man, nawala na siya. Dahil pinili ko yung sarili ko. Napaluha ako. Di ko alam kung bakit pero sobrang saya ko. Dahil sa wakas, hindi na siya takot. Hindi na siya umalis. Hindi na siya nagpapanggap. Carding, gusto mo bang umuwi sa bahay ko? Ngumiti siya ng malalim at sabi niya, gusto ko, man. At doon parang nag-umpisa yung bagong buhay. Hindi na kami nagmamadali, hindi na kami nagtatago. Nakita kami sa palengke, sa gabi, sa bahay, at sa mga simpleng araw. Pero yung pinaka-importante, nag-usap kami. Man, gusto kong sabihin sa iyo ang lahat. Sige, Carding. Noon, takot ako. Takot akong mahalin, takot akong masaktan. Pero dahil sa iyo, natutunan kong harapin yung takot ko Bakit ako? Wika ako. Man, ikaw yung natutunan kong magmahal ng walang pag-aalinlangan. Nang sinabi niya yun, parang nag-init yung paligid. At sa init na yun, parang ang lahat ng sugat ko ay unti-unting gumagaling. Sa huling gabi, habang nakahiga kami sa kama, umawak siya sa kamay ko. At ang sabi niya, man, gusto ko malaman mo na kahit ilang palayok pa yung mabasag, kahit ilang sugat pa yung maranasan ko, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero ang puso ko ay sumagot. Ikaw rin, Carding. At doon sa ilalim ng buwan, naghalikan kami sa mas malalim. Hindi na to yung halik na takot. Ito na yung halik ng pag-ibig na matagal nang hinihintay. Ang palayok na basag ay pwedeng buuin. Pero hindi para bumalik sa dati, kundi para maging mas matibay, mas mainit at mas totoo. At sa bawat hampas ng buhay,
may isang taong handang hawakan ka at hindi ka bibitawan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.